Ay nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng mga may sakit at ng lahat ng mga may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento ng nangyari kahapon. Ang kwentong narinig natin ngayon sa ating unang pagbasa. Konting review lang po para meron tayong idea. Ano bang nangyari sa kwento kahapon? Kahapon, nagharap sina David at Goliath. Does it ring a bell? Pamilyar po ba kayo sa kwento ni David and Goliath? Di ba? Alam natin ang kwento na natalo ni David si Goliath. Alam din natin ang itsura ni David. Si David medyo maliit, habang si Goliath medyo malaki at malahiganteng mandirigma. Yan yung nangyari kahapon. Bagamat maliit, at sabi nga ng unang pagbasa kahapon, may gatas pa sa labi itong si David kumpara kay Goliath na higante at kilabot ng mandirigma. Sa tiwala at buong loob nitong si David sa Panginoon, natalo niya si Goliath. Yun po yung nangyari kahapon. Kaya naman sa pagpapatuloy ng kwento ngayon, narinig natin na umaawit at pinupuri ng mga kababaihan itong si David. Ayon sa mga papuri at awit ng mga kababaihan, libo-libo ang pinatay ni Saul, si Haring Saul. At kay David naman, 10,000. Ito ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit nitong si Haring Saul kay David. At ninais niya itong ipapatay. Ganun kaselos itong si Haring Saul kay David. Ikaw ba naman yung hari? May mas magaling sa'yo?
Ikaw yung hari, pero may mas higit sa'yo. Tingnan mo nga naman nagagawa ng selos at inggit. Pinag-isipang ipapatay itong si David. Mabuti na lang malinaw kay Jonathan ang maling pag-iisip at plano ng kanyang ama. Kaya kinausap niya ito na huwag ituloy ang planong pagpatay kay David. Samantala, kung si David ay pinagplanuhang patayin, ito rin po ang plano ng mga Pariseyo kay Jesus. Dahil marami nang napagaling si Jesus, maraming milagro at kababalaghang nagawa, maraming pagpapalayas ng demonyo, at bukod pa doon, nangaral siya sa iba't ibang lugar. Kaya nga, pinagkakaguluhan siya ng maraming tao mula sa iba't ibang lugar. Hindi ba ganyan din yung trato ng mga tao kay David, ng mga kababaihan? Pinupuri siya matapos niyang matalo si Goliath. Ganon din nangyari kay Jesus. Papuri ang kanya natanggap. Pinagkaguluhan siya. Tuwang-tuwa sa kanya. Sa kabila ng magagandang nangyayari, sa kabila ng maayos na ginagawa nitong si David at Jesus, isang pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Sadyang may mga taong pumipigil sa atin. Tao o pangyayari na pumipigil sa ating paglalakbay. Kung tutuusin, ang ganda na ng arangkada ni David at ni Jesus. Magandang kanilang ginagawa. Tuloy-tuloy ang kanilang buhay. Pero sadyang may mga taong pumipigil. Sadyang may mga taong talagang humahad lang para sila'y magpatuloy sa magandang daloy ng kanilang buhay. Ganito rin sa ating buhay, kadalasan, hindi tuloy-tuloy ang pag-arangkada. Sadyang sa buhay, paglalakbay, may mga hadlang para tayo'y matigilan, para tayo hindi magpatuloy. At kahit anong ganda ng paglalayag, mayroon at mayroong hadlang sa ating plano. Mayroon at mayroong nagbabalak para tayo ay mapahinto, maantala, o lumubog. Gaya ni Goliath o gaya ni David at ni Jesus, ang ganda na lang kanilang ginagawa. Pero may mga tao talagang nais silang pahintuin. Ang ganda ng kanilang arangkada, pero meron talagang hindi inaasahan para sila ay pahintuin. Ngunit ang ganda ng kanilang pinakita na sa kabila ng yon, hindi sila nagpapigil, hindi sila huminto, hindi sila nagpatalo. Maging ito rin ang ating disposisyon sa ating buhay. Kapag tayo ay napipigilan, when we are being discouraged in life, huwag magpaapekto, bagkus magpatuloy. Gaya nga ng tinuturo ng ating Salmo Responsorio, maging ito yung ating panalangin. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Mga kapatid, ang tiwala sa Diyos, ang ating panlaban sa lahat ng pagdadaanan at kahaharapin sa buhay. Hindi laging diretso. May mga pumipigil, pangyayari man o tao. Pero sa halip na sumuko, ang ating dasal at laging sabihin sa sarili, may tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Amen.